Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, mula po sa mga Holy Spirits, Angels, Archangels, uh, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and Animal Spirits. Siyempre, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers. Aray ko, ano ba yun? Ano ko na naman yung sa iba, ilalim, powdery. Okay, so maraming sa mga new subscribers. Maraming salamat po. No? And again, ito pong reading na ito pong YouTube channel na ito is magsisilbi pong gabay sa inyo sa araw-araw. Para po mabawasan po natin ng konti ang inyong mga katanungan. Especially po ito is magiging gabay po sa inyo dahil tayo po is a spiritual tarot reader and also a healer, a divine healer and a ritualist. So, ang maaari ko pong ibigay sa inyo mga gabay is more on kung ano po yung mga nararamdaman, nararanasan ng mga tipo may mga spiritual attacks or maybe ano po yung mga pwede niyong pagdaanan pagka kayo po ay nasa spiritual awakening or spiritual journey, mga ganyan. Kung himbawang kayo ay sa mga beginner pa lang po na mga healer or a tarot reader, no, kung alin man po, kung ano man po mga activities niyo spiritually. So, ito po is magiging parang alam niyo po yun, step by step, no? Ma-realize niyo na, ganun pala, dapat pala ganito, ay dapat pala iwasan ko yung ganito. So, may mga ganun po tayo. Okay? So, sa mga makaka-resonate po nitong reading na ito pong reading na ito is considering na ito po is a love reading. Yun po kasi una bumagsak na 3 cards, first 3 cards, no? Meron pong first 3 cards na bumagsak dito and we are using the mermaid tarot card. No, but before that, since naka-prepare na po yung tatlong cards, kukuha muna tayo ng past, no, ng past reading or past situation dito sa collective na to or sa person na to natin babasahan. I mean, sa energy, no. So, kung sino man po ang makaka-resonate dito, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating mga readings and even sa mga healing sessions po natin dito sa YouTube. But for now, hindi pa po ako makapagbigay ng healing, even mga healing water. Hindi ako makapag-live kasi nga po lagi naman po nagloloko ang signal. Dahil na rin po sa pananabutahin ng mababait, no, ng mga silent viewers na may dala-dala pong itim na mahika. Okay, so hindi ko po muna yan ipupush for now. Maybe recorded, pero ito po is parang may healing na rin po, no? Pero ano lang po to, sa shorts ko na lang po to ipapasa. Parang ganun din, titikman niyo po si tubig, then babaklasin ko po kagad. Ganun na lang po ang gagawin ko siguro, no? But for now, pinag-iisipan ko po yan para po, gusto ko po kasi pag ginawa ko po yun, yung safe po kayo lahat and magiging talagang may kagalingan po, no? But ganun pa man talaga pong pagka may bitter taste pa rin, mapait pa rin after the baklasan, kailangan nyo na po talaga mapunta sa mga healers, no? Or try to visit me here para po sa healing. Okay, so now, ano po ba tong reading na to? It's about parang meron po ditong heart broken, merong pinaghihiwalay, kasi we have the devil card here na parang ang nangyayari spiritually is nakatali ka and nakatali ang person mo dito. So, what we have here is a couple, no, na pinagigitnaan kayo ng itim na mahika. Or parang eto yung nagbibigay sa inyo ng separation or maybe talaga gusto nito iswasakin ang relasyon ninyo. So, meron ditong parang gustong kunin yung puso mo, no? Puso mo nitong person na to. So, may involved na kinda third party, no? But, the thing here is ang pangit kasi dinaan kayo sa itim na mahika. So, bago po tayo mag-start is, bas-basan po muna natin yung mga cards. Hindi muna po tayo kasi medyo delikado itong ating reading.
May pumasok na ating best friend na tanim. Okay. So, gagamit po tayo ng isang tarot and isang ano lang po, isang oracle card. Pero, again, pagkakailangan ko po talagang dumukot ng another deck. So, tignan po natin. Para mas ma-clarify. Mahal na Diyos na masalangit, mahal na Jesucristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño. Pakibasbasan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngala, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay po ako ng mensahe sa akin pong tagapanood. At ako po'y patuloy na nanalangin na kami po inyong bigyan ng kaligtasan. Iriyo po sana makapahamakan, disgrasya sa kuna. At ano po klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan ng lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, let's do it. Let's do it. Let's do it. So, alamin natin kung bakit ba kailangan pumagitan nitong devil na to, no? Pakita ko sa inyo, ha? So, ito yung pangalawang card actually. Ito yung pangalawang card. So, dito sa pangalawang card na to, malinaw na po na talagang, kita nyo, nasa gitna itong devil na to. And kayong dalawa dito is nakaposas. So, parang ayaw nila na magtagpo kayo. Ayaw nila na magkita kayo. Ayaw nila na magkalapit kayo. Ang gusto talaga nito is magkaroon kayo ng separation. No? So, meron pong gumagawa ng ganito na talagang paghiwalayin kayong dalawa. Kung makikita nyo yung kamay ng devil dito nakaganon. So, hindi kayo pwedeng isang dibdib. So, kailangan nyo mag-separate. So, sa first card po, pinapakita dito sa Ace of Cups, no, na hawak nitong person mo, no, yung gumagawa sa inyo, na hawak niya ang puso mo. Yung ganun. So, there's a person also, no, na nasasaktan ng lubos. Which is, ito yung maybe kasama mo ngayon, or asawa mo, girlfriend mo, ka-live-in mo, or what, no? So, ito yan. So, siya yung nasasaktan ngayon sa sitwasyon. Lalaki man yan o babae, nasa inyo na yan kung paano nyo i-adjust yung sarili nyo dito sa reading, no? So, pero, sa nakikita ko po dito, ang affected po is babae. Kasi babae po ang lumabas na mermaid. Okay? So, alamin natin bakit kailangan niyang gumawa ng ganitong eksena. Bakit kailangan niyang dalhin or gamitan ng mahika ang relasyon nyo. No? Bakit kailangan niyang pumagitan? For some of you here, no, yung person ninyo, minsan parang feeling na nasasakal, feeling na hindi masyado makahinga, possible na ganon. And the other one is parang hindi makapag-isip ng tama. Yung mga ganon. Hindi makapag-isip. Sadness, nandito. Okay, so alamin natin kung ano ang meron, kung ano ang pinag-ugatan, bakit kailangan niyang gawin to sa inyo. First card. So, akala niya, maililihim na to, no? Akala nitong gumagawa po sa inyo ng mahika is maililihim to. First card. It's a secret society. What else? And ito is talagang malapit sa iyo to. Kakilala mo yung gumagawa. And ang alam nito is easy target ka. So, ang alam nito is mahina ka o alam nito na bibigay ka. Alam din nito yung mga weakness mo. Yung mga ganun. Alam nitong taong ko. Yung mga kahinaan mo, alam nito. And at times, kung mapapansin nyo, may mga palipad hangin kayo, no? Maybe for some of you, may mga rashes. Para kasing ang nararamdaman nyo dito, parang merong bumabagsak na, alam nyo yung pollen,
sa flower, yung parang basta may lumilipad na ano, na pagka dumapo sa katawan ang kati-kati. Ganon, may mga ganon po kayong nararamdaman. And also, ang gusto nito is yung pahirapan ka din. Natong taong to. Gusto niya is pahirapan ka, mawalan ka ng position or alam mo yung disposition sa buhay. Walang patutunguhan ng buhay. Patulog ka maghapon, humiga ka maghapon, nag-isip ka maghapon, tulala ka maghapon, eto ka. Eto siya. Eto yung mga ginagawa niya sa iyo. Oh, so niloko ka nito. So manloloko pala siya. So ito is wearing a mask, no. Talagang ito, pero na-expose na naman. I mean, for some of you dito is nakilala nyo to or kilala nyo na tong taong to, na kumbaga ito is nagbabalat kayo or andito yung kasi this is a mask, no, as in maskara, no. Nagsuot to ng maskara para lang ma-hook ka or mapanlin lang talaga tong taong to. Pero na-expose na siya. Or kilala na. Booking na, kumbaga. Na-booking na. Hindi na siya pwede magtago. And itong taong to din, no, or itong person mo na to is talagang na-abuse. Pakiramdam niya is na-abuse siya. And now, ang nangyayari ngayon, ikaw ngayon nang inaabuso. Ganun yung nangyayari. Feeling victim. Feeling mabait. Okay, so ano pa ang meron dito sa taong to? Adik sa'yo. Adik na adik sa'yo. Adik na adik to sa person mo, no? Collective. Hindi man sa'yo, maybe dun sa person mo. Adik na adik to, kaya to ginagawang. Maybe, kung hindi sa'yo, ikaw ang minahal nito ng sobra, siya. Doon sa person mo. Pero ang nangyari kasi dito, actually, kasi lumabas tong swindler. No? So, ibig sabihin, may feeling, pero more on panloloko. No? Parang 50-50. So, ngayon, ang nangyayari, ang gusto talaga nito is gulo. Kasi we have the world war here. So, ibig sabihin, itong taong to is talaga, ang gusto nito is ingay. Gusto nito is gulo. Gusto nito is gulo. Talaga manggugulo siya. And talagang professional to. As in, marunong talaga to gumawa ng mga black magic. Ano to? Mahilig niyang depensahan ng sarili niya. Hindi siya magpapatalo. Mataas ang din ito, ang psychic abilities nitong gumagawa. And naka-espiya or nakabantay, nag-stalk, ganyan. But for now, is nandito yung talunan siya ngayon. Kasi we have yung accomplishment is nag-reverse. So, failure ang lumabas. So, kahit na anong gawin niya depensa ngayon, taong. What else? Innkeeper. Yes. Okay. So, meron ng hustisya. Nabigyan na ng hustisya. Nabigyan ka na ng hustisya dito, no? So, malamang backfired to lahat. So, kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, nag-backfired na to sa kanya. Nalalaman natin niya mamaya kukuha ko ng another, diba? Pa-victim siya. Siya ngayon ang victim itong gumagawa sa inyo. Okay, so for the last 3 cards po tayo para maging specific na. Ay, baliw na siya. We have the insanity here, hallucination. So, baliw na itong taong to, kaya na siya. Ganyan na. I mean, alam mo yun,
Parang wala na siya sa sarili niyang bait, no? But good thing here is, no, hoping, no, kasi lumabas tong saintly, hoping na hindi siya yung, anong tawag doon, huwad na, may tawag doon eh, kasi parang andito yung nagdadasal siya kuno, no, maybe nagsisimba rin to, pero maybe may mga ganon siya, meron po kasi mga ganon eh, may mga mangko na marunong pong magsimba, pero yung pong ibang mangko talagang may paninindigan. But ito kasi is 50-50 pa, no? Pero nakita ko kasi dito is medyo meron siyang may takot pa rin siya sa Panginoon, no? May takot pa rin siya, or maybe nagpakita sa kanya mga saints, no? Kaya siguro magkakaroon to ng ganito, delusions, hallucinations, insanity, parang ano siya, baliw na, wala na sa sarili. Okay, so meron pa po ba? Last card please. Wisdom keeper. So ano talaga siya, hoping, no, wounded healer. So talagang ano siya, andito siya sa, maybe hindi niya rin kagustuhan to na gawin, kaso parang may nag-push lang, or maybe dala ng emotions kaya niya nagawa. Kasi itong taon to is a wisdom keeper, magaling din siyang magsalita, magaling tong dahil nga gumagawa siya ng mga kalokohan, parang magaling siyang magpaikot ng tao, madali siyang makakuha ng simpatsya ng tao, mapaniwala na ganito, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ganon siya. So very magical tong taong to. Okay, so bottom of the deck is we have the 2 decks pala here. So meron tayong kulto dito, so it's a family, it's a group na nagumagawa, na it's from other place, maybe province, or some kind parang farm, basta may lupa doon, ganun siya. And nag-astral din to, marunong mag-astral to, kept in the dark. So meron pa rin talaga, meron siyang secret agenda, but lumabas na rin yung swindler, no? So na-expose na siya, so wala na siya itatago. Ang daming discrimination. Okay, so isa sa mga puntos or isa sa mga reasons bakit siya nagkakaganon is pinag-uusapan siya, pinagchichismisan, mga tipong ganon. Okay, so parang ito is meron lang siya gustong itapal, kaya siya nagkakaganito ngayon. Okay, so let's see, dito na tayo sa tarot. Malaman natin kung ano ba ang plano niya sa mga susunod na araw naman. Kasi ito is from the past, no? So kung ano ba yung ngayon and sa mga susunod na araw, ano ba ang mga plano niya? Hindi pa ba siya titigil? Continue pa rin ba siya? Okay, we have sword. 4 of swords. Oh, so magpapahinga. Magpapahinga muna siya, matutulog. Tutulog muna daw siya, hoping na forever. Charot. Hindi. Ano naman, may nakita ko ditong magre-rest siya. No? Rest in peace. Charot. Hindi, joke lang. So ito is meron ditong 4 of swords, no, na mananahimik muna daw siya, no? Mananahimik, hoping na manahimik na siya forever, huwag na siya magumbala, huwag na siya manakit. Okay? 7 of Pentacles in reverse. So sa 7 of Pentacles in reverse is kung tutuusin, ito is parang ano to, no, harvest time, or parang andito yung from rags to riches sana. Pero ito, dahil sa mga ginagawa ng kabalastugan sa buhay, is nag-reverse yung 7 of Pentacles. So may sufferings, no? Malamang ito is walang pinagkakitaan,
walang datong, maybe naghihirap, problema, financial, mga tipong ganun. Ito yung possible na, yun ngayon, or pwede mangyari sa kanya sa mga susunod na araw. Bakit puro reverse? Okay, the sun, in reverse. Walang future. Yun na yun. Walang future to. The sun, in reverse. So, puro kapalpakan na magiging buhay nitong taong to. Itong gumagawa sa inyo, itong mga nananalbahe sa inyo. Nagkamali kasi siya ng binangga. Yun lang. Six of Swords. Lalayo na siya. Lalayo na siya. Moving forward, or maybe mag-move on na siya. Kita nyo naman, diba? Sa bangka. What else? Ano pa ba ang pwedeng mangyari? As in, mangyayari na nga nitong mga susunod na mga araw. Holy Spirit, please give me message. Thank you. Queen of Cups in reverse. Talo na siya. Wala na. Huh? Wala na. In reverse siya eh. So, kung meron man itong kapangyarihan, meron man itong throne, meron man itong crown, tanggal to lahat. Or susuko to, or maybe nag-surrender. No? Ace of Pentacles. Okay, so dito sa pinapakita dito sa Mermaid Tarot, no, is parang andito yung she or he is trying to save herself dito sa pagkakalunod. Oh, I see. Amen. Wait lang po ha. Okay, nasa na ba ako? So, yun. Ganun na, no? So, parang ito is nalulunod na to, no? But, yun nga. Tinatry niya i-save yung sarili niya from hell, no? From hell, from impyerno, or what? Or tubig, kung saan man siya. Maybe ito is naparusahan, and now he or she is parang drowning, or parang andito hindi siya makahinga. Mga ganon. But, andito nga kasi yung meron pa siyang talagang sinisave, which is yung kanyang psychic abilities. Etong crystal ball na to is part, no? Or maybe, ito is one of weapon niya para makapag-espiya or to see you, to see your person, possible na ganon. No? Dito kanya nakikita. Kung wala man siya nito, maybe through astral vision, nagpupunta siya, or through mental telepathy. No, possible na ganun. Kasi pagka may crystal ball, medyo, ano na to eh, malakas na din. So, ganun na nangyayari. Four of Cups. Alone siya. So, nag-iisa to ngayon. Kung sorrow rin lang ang pag-uusapan, talagang malungkot to. Isip. Nag-iisip. Six of Pentacles. Six of Pentacles. So, ang nangyayari ngayon dito, no, is parang meron kayong mga at times, meron po kayo hindi pagkakaintindihan. It's because of meron ng gustong mamagitan sa inyo. No? Na parang, ayaw mo man, no? Ayaw nyo man tanggapin, pero ito talaga is, alam nyo yung bigla-bigla na lang susulpot or bigla-bigla na lang nangyayari. But andito yung parang, anditong, hindi nyo naman to hinihingi eh, yung mga pangyayari na ganito. Parang it's just talagang it happened. No? Without any notice. Mga tipong ganun. Ito yung tipong nanunugod ng halimbawa parang kinukuhaan kayo ng energy or maybe through dreams, dumadaan to, bigla nilang papasok. Mga tipong ganon. May mga atake siya na parang kung kailan kayo weak or kung kailan kayo parang blanco or maybe may mga iniisip. Alam nito kung kailan sila papasok. Ramdam nila. Especially pagkatulog. Ito one.
2, 3. So, 2 cards pa. Last 2 cards. Kukuha ko ng oracle, no? Nine of Wands. So, now, so you are brave enough, no, to parang to face this person, to see this person, to beat this person. Kumbaga parang andito yung ready ka na as a collective, no, ikaw mismo is ready ka na to face any challenges dito sa aatake sa'yo. Because alam mo sa sarili mo na meron ding gumagabay sa'yo or meron din nagpoprotekta sa'yo. Kumbaga, alam mo sa sarili mo hindi ka nag-iisa. Last card, 7 of Swords. Okay, so sa 7 of Swords, ang nakikita ko ngayon dito, no, is marami siyang bit-bit, no? Itong person na to is maraming bit-bit. Actually, itong gumagawa rin sa'yo, collective, no? Is meron ding mga guides and hindi rin to nag-iisa. May mga may mga gumagabay din or meron din tumutulong sa kanya to spiritually para gambalain ka-collective. No? And again, dito nga sa 6 of Pentacles, balikan ko lang po yung 6 of Pentacles, no? So, dito sa 6 of Pentacles talagang bigla na lang ito susulpot. And now, dito sa 7 of Pentacles, na kahit na gano'n, still, no, ang nangyari ngayon, dito sa, pwedeng sa future niya, or ngayon, sa nangyayari ngayon, or maybe mga susunod na araw, dito yung marami siyang sufferings na bibit-bitin. Madilim. Madilim ang paligid. Parang wala siyang clarity, wala siyang happiness. Parang chill lang. Pero madami siyang bibit-bitin na hindi maganda. Kahit na sabihin natin siya may mga guides, still ganun pa rin. Kasi mamamahinga na to eh. I mean, titigil to eh. So, tingnan natin kung talagang desidido siyang tumigil o magpapahinga lang siya ng mga ilang buwan, ilang araw, ilang oras. Tingnan natin. Kasi pwedeng ilang oras lang, pwedeng ilang araw lang, tapos atake na naman. Tingnan natin. Today is Friday, so kung sino yung makaka-resonate dito, nararamdaman to ng mga taong gumagawa ko sa inyo. So, dito, kukuha po tayo dito ng 10 cards. Again, bubunot lang po ako dito ha, napakahirap pong nito eh, pabagsakin ng card. So, kung ano man po yung madudukot ko dito is, that's the message ng Holy Spirit, no? So, ano po dapat namin expect pa dito sa couple na to? Thank you. Okay, so first card. Ipaubaya mo sa Panginoong Diyos Ama. Okay, so ganun talaga. Kailangan let go, let God. Kasi siya pa rin po pinakamapangyarihan sa lahat. Again, it is written in the Bible, no, na talaga pong lahat ng demonyo matatalo po yan. Wala pong mananalong demonyo. Lahat talo po yan. Maangas lang po sa umpisa yan, kaya huwag kayo padaig. Mayabang lang po sa una yan, kaya huwag kayo magpatalo. No? Dahil nasa Bible po yan, salita po ng Panginoong Diyos Ama yan, na talaga pong lahat ng demonyo malulusaw, babalik ng impyerno. Matuto na lang kayo magkulong, para hindi na sila lumabas ulit. Okay, and we have sumpa. Okay, so itong curse na to, tingnan natin kung talagang ito is tatalab, no? Pero for sure hindi. Kasi, andyan naman si God, and ito yung oracle card na to is, ipaubaya mo sa Diyos Ama is, big thing, no? See, we have the dagat. So, dagat din ang solusyon sa'yo. Maglublob ka sa dagat, tanggal yung sumpa na yan. Okay? Kung ano man yung sumpa na yan, kailangan nyo talagang pumunta ng dagat. Parang yan yung way of cleansing ninyo, no? Way of cleansing nyo. And we have stress overload, yes. So, andito yung talagang stress na stress kayo dito. Ikaw and even your partner or kayo as a couple is talagang super stress.
We have the stress overload. So, ano lang, nakuha lang tayo ng 10 cards dito. So, meron na tayong 4. We're in trouble. May barang. So, kung meron nga po kayo dito kanina, no? So, nakita ko dito, nagbanggit din ako dito kanina kung meron kayo mga parang skin rashes, skin allergies, mga akala nyo considered as parang alam nyo yun, normal lang, hindi. Na sabi ko nga siya, parang may lumilipad na pollen grains, mga ganun from plants. Since nandito na po si Barang, so malamang yun is galing din sa mga halaman, pero insekto po ang laman. Insekto po ang lumalabas. So, that's the thing, no, na isang ginagawa sa inyo, Barang. And mahirap pag-isa. Now, kung may mga nararamdaman po kayong ganito and continuous po yung nangyayari ng mga katikati ninyo sa katawan, pagpunta na po kayo sa manggagamot, no? Huwag nyo na pong patabain yung mga insekto sa katawan ninyo. Pag tumaba po yan, lalaki po ng lalaki ang mga rashes ninyo hanggang sa magnanana po yan, mamumula. Ganun po mangyayari. Okay. Next card is, so malakas ang third eye mo, which is true. Talaga malakas ang third eye mo. See this? Malakas talaga ang third eye mo. So, gamitin mo to, no? Gamitin mo yung third eye mo para alam mo talaga kung ano yung mga nagaganap sa'yo. Huwag nyo pong i-consider as sumpa ang third eye. Napakalaking tulong po niyan. And dyan nyo po marirealize lahat kung ano po ang meron sa mundo natin, sa material nating mundo, sa kabilang mundo. Kung saan po masarap mamuhay. At ito pong mundo natin, ito is makasalanan po eh. Andito po lahat ng tao na grabe. Lahat nandito na. Sa spiritual po kasi doon, prangkahan po doon, banatan kung banatan, pagalit, galit. Pagbati, bati. Dito po iba eh. May mga pagpapanggap po kasi. Okay? So, ingat sa third eye. Balansehin mo na lang. Wow! Jesus Christ is with you. Amen! Jesus Christ loves you. Amen. So, kung si Hesus Kristo ang one of your guides, no? Winner ka. No? I don't know kung meron ako Encanto dito na card, no? Parang wala ata. Anyway. Pero, lucky you kasi you're blessed, no? Hindi pala lucky. You're so blessed kasi si Jesus Christ is isa sa mga nag-guide sa'yo or isa sa mga protector mo, healer mo, savior mo. Okay? Matangkad, bilugan ng katawan. Is this you? Or maybe ito rin ang umaatake sa'yo. Okay? We also have kapre. Meron ka ding kapre na gabay or tumitingin sa'yo, nag-aalaga sa'yo, no? Meron din. So, pagka ganito po, since malakas po ang third eye ninyo at nakikita nyo po yung kapre na yan, maganda po talaga is ano nyo sila, no? Kausapin nyo po sila kung ano po yung mga kaya po nila gawin para sa'yo, para maprotektahan ka at kung ano yung dapat mong gawin para maprotektahan mo yung sarili mo. Hindi po pwede porket alam nyo may mga guides po kayo, ay aaso nyo po lahat sa kanila. Andiyan pa rin po yung nasa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Hindi po natin pwedeng i-asa sa kanila yan. Okay. So, dito niya na-realize, no? That's why andito yung parang atake sa'yo. Kasi, andito yung hindi ka naman na kasi masaya sa kanya. Kaya andito yung talagang, ngayon, isa nangyayari. Talagang, yung atake na sa'yo, or yung parang galit na sa'yo dito, sagad din hanggang buto. Kasi hindi niya, maybe before, parang ano ka dito, no, takot kang mawala tong taong to. Or maybe andito yung talagang ibinuhos mo rin yung pagmamahal mo dito sa taong to. But, magaling to eh. Magaling maglaro ng damdamin ng tao. So, siguro napagod ka na lang din. Dahil siguro pa ulit-ulit ang scenario. Maybe talaga mandoloko lang din to. Nauntog ka one day. So, hinayaan mo na. And here you go. So, ang litrato mo nilagay sa garapon. So, nire-ritualan ka.
Okay? But again, let go, let God na po yan. So, now, klaro, no, kung meron kang barang and may ritual ka, so malamang sa garapon, nakakulong ka, pero binabagsakan ka ng mga hanip. Okay? May mga hanip doon. And may palipad hangin. So, may palipad hangin din siyang ginagawa. No? Maybe, dito biglang magkaroon ka ng change of moods, biglang iinit ang ulo mo, nagiging sensitive ka, or maybe biglang sasakit ang ulo mo, sasakit ang paa mo, mga tipong ganon. No? Possible na may mga palipad hangin. Oh, so possible na meron siyang kapatid sa labas din na gumagawa. So, hindi lang siya, so parang may katandem to, no? Or may katulong, may kasama sa paggawa sa'yo. So, it's magkapatid, but it's kapatid sa labas. Okay? But the good thing here is, balik sa pinanggalingan ang kulang. See? So, may backfire. God is so good, no? As long as kayo po is nagsiserve kay God, and you are keep on praying for everything, na with good intentions, hindi po mananalo talaga yung mga yan. Kahit na po sabihin natin sila na po pinakamalakas. See, di ba makasarili siya? Mahal ka niya pero mahal din niya daw yung isa. Hindi, ikaw na. Ano po yun eh, di ba? Gusto niya sa kanya na lahat. Ano na? Diba? Cool. Buti na lang po nasa spiritual po tayo. Kung hindi, naku po. Okay. So, siguro ko tayo ng more clarification. Shuffle ko lang po to ng 3 times. Then, ko po tayo ng another 3 cards, no? For more clarity. Okay. So, tingnan natin kung ano ang merong kaganapan pala. 3 cards. Okay. Mahaba ang buhok na kulot. Wala sa konsentrasyon. Lutang. And aani ka ng aani ka ng sangkatutak na blessing. Okay, so etong so malamang no, meron ding involved na another person, since kanina lumabas naman talaga there's a cult, there's a group, or there's a family, there's a clan no na involved dito. Maybe ito is one of them na mahaba ang buhok na kulot. So isa rin to sa ginagawa nila sa iyo is yung nawawalan ka ng konsentrasyon or hindi ka nakakapag-isip ng ng tama, yung mga tipong ganon, no? And another thing here is sinasabi rin dito na ikaw, no, after itong mga nangyari na to, still you are so blessed, no, kasi for sure ang panlaban mo rito is prayers, no. That's why end of the day, kung ano man ang mangyari, is still ikaw pa rin ang pagpapalain. And the last card nyo, the bottom of the deck, is kulang, balik sa kanya. Archangel is also waving, also Santo Niño. And most of the time, check nyo po to ha, kung kayo po ay nagigising ng 2 a.m. or 3 a.m. Okay? So, that's your reading for today, and I hope sa mga makaka-resonate, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po-update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-book ng reading for more clarification, para malaman nyo din po kung ano talagang kaganapan sa inyo, malaman natin tong ugat, no? At malaman po natin dapat na solusyon. Andyan po sa description box ang aking contact details. We're open for walk-in and online, no? Sa mga gusto pong mag-visit, chat lang po kayo. Yung iba po kasing upload ko, alam ko meron po ako mga address nilagay, pero yung iba wala. Check nyo na lang po, no? Or kung wala man po, is chat nyo na lang po ako. Please, no calls, no? So, open po tayo for walk-in, Monday to Thursday, 11 to 2:30 p.m. lang po. Wala po tayong onwards na 3 p.m. onwards, wala na po. Kasi praying time ko na po yun.
So, kailangan ko na po mag-prepare. Kailangan ko din naman po asikasuhin ng mga bunak-nak ko. Okay? So, chat lang po kayo, no? And now, dito na po tayo sa ating healing. So, close your eyes po and bow your heads. Okay, so bye. God bless us and God bless and hope.